Makipagbukasan po tayo sa pangalawang Pedro, chapter 3, verse 8 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal sa Panginoon. Ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ipinagkaloob mo sa amin at sa pag-iingat sa aming araw-araw na gawain. Ikaw po ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas. Naway ikaw po ang aming maitaas at mapangaralan, at ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming lahat. Patawad po sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos ay isang matiyagang Diyos na matagal nang nagtitiis sa kanyang mga anak na matitigas ang ulo. Nanatili siyang tapat sa kabila ng kanilang kawalang katapatan. Ang Diyos ay hindi kaagad nagagalit at matiyagang pinipigil ang pagbabalik ni Kristo upang ang mga tao ay magkaroon pa ng pagkakataon na magsisi. Habang nabubuhay dito sa lupa, nagpakita si Jesucristo ng ganap na katiyagaan. Hindi nawalan ng pag-ibig ang pagtingin sa iba. Ang katiyagaan ay inaasahan din sa atin. Kailangang italaga natin ang ating mga sarili na maging matatag sa mahabang mga araw at linggo ng paghihirap at magpakatatag sa pananampalataya. Magagawa rin natin ito dahil sa buhay na pag-asa kay Kristo at sa kanyang mapagtiis na kagandahang loob. Kailangang maging matiyaga tayo sa mga kasalanan at pagkukulang ng ating kapwa bilang bahagi ng bunga ng Espiritu. Sa huling mga araw, ang mundo at ang lahat ng nandirito ay wawasakin ng apoy. Subalit tayo, ang ating kaluluwa ay magpapatuloy, pagkat ito ay pangwalang hanggan. Kaya hindi ba nararapat lamang na ating paghandaan na ngayon ang tama? Nangangahulugan, una, ang iayos ang ating hinaharap. Saan ba ito pupunta? Sa langit o sa impyerno? Sa pagtanggap kay Jesus na sariling tagapagligtas, ay magkakaroon ng katiyakan ng kahantungan ng kaluluwa. At kapag ito ay nagawa, bilang mananampalataya, kailangang bigyan ng halaga ang ginawa ni Kristo sa atin, ang mamuhay ng nakatalaga sa Kanya. Huwag mo itong ipagwalang bahala. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Ang pagsisisi raw ay nasa huli. May mga pagkakamali na naiaayos pa. Subalit, ang hindi bigyan ng kahalagahan ang pagharap sa Diyos ay napakalaking kapahamakan. Ito ang wala ng ikalawa pang pagkakataon. Kaya't kung ikaw ay walang katiyakan, gawin mo ngayon ang pagtanggap kay Jesus na sariling tagapagligtas at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Jesus,
tinatanggap kita ngayon na aking sariling tagapagligtas. Salamat po na magiging magandang pagwawakas ng buhay bilang iyong minamahal. Tulungan at samahan mo ako na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po. Amen.